So let's start. Good morning, guys. So i-discuss natin yung Unit 1, Lesson 1. Una muna, what is managing information and technology? What is the difference of this subject compared to ERPM? So, ang ERPM natin is all about the application itself. Samantalang si managing information and technology is more on uh, troubleshooting, maintenance, and operating the said application. So, sa ERPM, huwag kayong mako-confuse. Ang ERPM is yung software mismo. So, okay. Sa lesson 1 natin, meron doon sa handouts nyo, sa modules nyo, nakalagay. Ano nga ba yung distinct function ng IT department? What do you mean by, yung IT organization na nakalagay dyan is on IT departments or IT organization. Kasi 'di ba may mga company na solely operating and offering services sa mga customer in terms of IT services, such as yung mga gumagawa ng mga softwares para magamit ng company para maging automated yung nila organization. So what are the two distinct functions of IT organization or IT department? Una, project, and the second is operations and maintenance. So sa project, katulad siya ng paggawa or pag-construct ng building. Yung project na sinasabi is formulating the building itself. So sa application ng information and technology, ito yung paggawa ng accounting softwares. Samantalang operation and maintenance, yun yung paggamit. So, syempre, kung ang mga buildings nga naman ay natayo na, they are requiring pa din ng building maintenance para hindi masira agad or ma-wreck yung mga pader, yung hindi maging maayos yung build ng building. So, have you, 'di ba na sabi ko naman sa inyo na basahin yung module nyo? So, okay lang na magtuloy-tuloy ako ng discuss? Opo. Okay, thank you. Pero kapag meron kayong tanong, you may interrupt or on nyo lang yung microphones nyo or chat. So, feel free to ask questions kapag may hindi kayo naiintindihan. Okay. Next, dun sa table 2.1 and 2.2, dun muna tayo sa table 2.1. What is the difference between the project and operation and maintenance? So, ang una dun is project creates own charter, organization, and goals. So, kapag meron tayong project, as I've said, ito yung project pertains to paggawa ng accounting softwares. So, when the IT department, IT organization have their projects, nagsiset sila ng goal. What are the usual goal ng pagbe-build or pagka-create ng accounting software? Isa doon ay ang pinaka-goal ng IT organization ang mag-present ng accurate figures, accurate financial report to the management. Since itong accounting software na ito ay ginagamit ng mga organization, ng mga company, most especially sa mga accounting department. So, kung hindi yan yung magiging goal nila, ano ang use ng accounting software nila, di ba? For example, in computing a payroll, alam mo na may mali dun sa payroll mo, yun pa din yung ginamit mong software.
syempre magagalit sa yung empleyado mo, hindi na bigay nung project mo yung kailangan ng company. So, that's why project creates own goal. They start their project by building goals or creating goals. Kasi dapat yung accounting software nila is ma-fit or masunod yung goals nila, and one of it is uh, creating accounting software that generate accurate financial statement, financial report to the management. So why does operation has semi-permanent chapter lang or organization and goals? It's because once project started their goals, kaya siya tinawag na semi-permanent charter or organization and goals, yung kalahati or hindi naman kalahati, but the project set the goals na. So sa ang operation, kino-continue niya lang yung nakaset na na goals na ginawang project, 'di ba? So sa side ni project, any organization, ang goal daw ni project is to give accurate financial report to the management. The operation will do also. We do it also. Dapat sa paggawa or handle or paggamit ng accounting software na to, kailangan maibigay ko yung gustong goal ni project nung habang ginagawa pa siya. Paano yun, ma'am? Paano po ba magkakaiba yun? For example, ang accounting software may modules yan eh. May accounts receivable, which is sales module, o kaya purchases module, or AP, accounts payable. Ma'am, ano po ba ibig sabihin ng module? Module means may exact accounting entry na nakaprogram kay accounting software. For example, magbabayad ka ng binili mo sa supplier mo. Doon ka pupunta sa vendor o kaya sa accounts payable, recording accounts payable to record your expense and crediting accounts payable. Doon lahat dadaan muna bago ka magbayad, bago ka gumawa ng check voucher, meaning bago mo bayaran. So that lahat ng utang, lahat ng expenses, dumaan muna sa AP module, accounts payable module, para ma-record ni accounting system na meron kang babayaran. So, may mga protocol na dapat ito muna, ganyan. So, yung goal doon ni project, nung ginawa niya yung accounting software na yun, is that para para magkaroon siya ng accurate financial report to the management. Kung itong gumagamit ng accounting software in operations, using the accounting software in operation, hindi sumunod sa protocol, isa yun sa pagba-break ng goal ni project. So, dapat meron siyang semi-permanent charter or organization or goals na set by project. So, yan. Next is purpose of change versus purpose of status quo sa operation naman. Bakit tayo nag-formulate ng project? Bakit tayo gagawa ng project? Bakit tayo mag-iisip ng project? It's because to replace an old practices. For example, sa payroll, before the train law, iba ang withholding tax bracket ng mga empleyado. Nung nagkaroon ng train law, na iba na naman yung brackets ng withholding tax. So sa empleyado, kung yung old withholding tax yung gagamitin mo, ang laki ng kaltas sa kanila pag malaki yung income nila, tama? So the IT department should adjust, should change, and should formulate new payroll system para dun sa ma-inline sa train law.
So, naiintindihan. Kasi kapag hindi siya pinalitan, ibig sabihin, mali yung reporting, mali yung dinededuct. Sorry. Sorry wala pa akong noise reduction na microphone. So, mali yung dinededuct natin sa mga empleyado. If that's the case, mga empleyado naman natin ang magagalit sa atin kasi mali tayo ng pagkakadeduct ng withholding tax nila. Dahil, syempre, yung mga empleyado na yun, they concern of every centavo na ina-earn nila every day. So, yun. While operation, ang purpose naman is the status quo. Meaning, ito na yung paggamit ng accounting software. Kung ang project is to replace, siya naman is para gamitin. 'Di ba? Ang operation is kailangan pa ba ito? Pwede pa ba ito? Yun yung magiging ganun yung sa kanya. Well, in this case, may certainties na operation ang magsasabi kay project team na dapat magpalit ka na, dapat mag-adjust ka na, such as yung dun sa payroll. Alam ni operations na may pagbabago sa withholding tax deduction pagdating sa employees. So, sasabihin niya kay project team, pwede bang magawa ka ng, or pwede bang i-update mo yung accounting software na ginagamit ngayon kasi obsolete na or na left behind na ng government rulings or ordinance. So, yun. Next, unique product or services. Sa project, of course, ang accounting software is parang halos lahat ng accounting software na nahawakan ko, pare-parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang nila is kung paano magiging user-friendly sa gagamit. Katulad ng QuickBooks, Peachtree, SAP, Harmony, IFCA, halos lahat pare-parehas ng mga proseso. They have modules separately in accounts payable, in accounts receivable, in payroll, in inventory. Pero kung paano sila gamitin ng isang non-accountant or accountant na personnel, kung paano mapapadali dun sa magiging person na isa officer in charge na yun ang paggamit ng accounting software. Dun sila nagkakatalo sa pagiging user-friendly sa paggamit. So, yun yung sa project. They have set unique projects or unique product or services. Kasi sa bawat business organization, every nature of business, every type of business, magkakaiba yan ng kailangang accounting software. For example, ang accounting software sa isang trading setup na business is hindi mo pwedeng gamitin sa real estate business. Kasi sa pagkuha ng sales nila, pagkuha ng inventaryo nila at pagbebenta ng inventaryo nila, magkaiba sila ng setup. And also, collections, magkaiba sila ng setup. Ang trading is pwedeng immediate payment. Diba? Cash agad kapag nag-out ka ng inventory. While real estate, pwede mong sabihin na in-out mo na yung inventaryo, yung lupa, pero hindi mo pa nakokolekta. So, doon nagkakaiba ang lahat ng accounting software. Sino sa inyo ang nakahawak na ng account or ng accounting software? Wala pa? QuickBooks po, ma'am. Ha? QuickBooks po. QuickBooks.
So, QuickBooks yung pinaka-user-friendly sa lahat ng mga accounting software. Though, meron pang isa yung MYOB, Mind Your Own Business Accounting Software. Pero para sa akin, isa sa mga user-friendly ang QuickBooks kasi napakadali niya lang pag-aralan. So kahit basahin mo lang in layman's term yung accounting software, alam mo kung saan siya mapupunta. At least may nakahawak na sa inyo na accounting software. Sa ERPM, ang gusto ko kasi makapaghawak kayo ng accounting software. It's either Peachtree o kaya QuickBooks. But then, sa mga online, sa internet, pwede mo lang siyang ma-download for free trial ng 30 days. Hindi naman 30 days lang ang klase natin. So, pinapreserve ko yung ganong activity at the end of at our finals. Siguro yun yung ibibigay ko na final nyo, yung makapag-generate kayo through ERPM na softwares and formulate a financial report para sa management. Kasi syempre, kung magda-download na kayo ngayon, mauubos yung 30 days, hindi niyo nasulit yung 30 days na yun. So, I am meron na akong situations and long problem para mai-encode nyo dun sa sa QuickBooks or Peachtree, whatever na mas okay i-download online. So yun yung magiging finals natin sa ERPM. Last sem po nag-pitch tree kami. Last sem. Last sem. Anong subject? AIS. Oo, AIS. Pitch tree po yung gamit namin. Ano lang din yan, di ba? Free download. Opo. Okay, yung trial. Okay. So, So, lahat kayo nakahawak na ng Peachtree. Opo. Okay, so QuickBooks naman tayo para maano naman ninyo. Next. So, sa heterogeneous team and heterogeneous, parehas naman silang magkamukha ni project and operation. Project definite start, definite end. Kasi 'di ba, mag-start gumawa ng accounting software, alam din ng mga IT department, IT team ng project team na matatapos na nila yung project nila, yung accounting software. While operation is an ongoing activities kasi ongoing palagi yung operation ni business. Next, common issues in IT department. Meron tayong naka-enumerate na 4 examples. Una, people change management issues. Ma'am, ano yung people change management issues? For example, sa project team, ikaw ang na-assign na na project manager. Tapos biglang out of stress, 'di ba? May dumadating na ganun kasi my husband is an IT graduate, but he didn't practice IT nung sa trabaho niya. Kasi malaki yung opportunity na na-offer sa kanya sa work niya ngayon. So, niloloko ko siya na gusto mo gumawa ka na lang ng accounting software, tutulungan kita kasi accounting field yung sa akin, 'di ba? Sabi niya, ayaw niyang gumawa kasi nakaka-stress daw, nakaka-baliw yung paggawa ng codes. So, for the project team manager, ang laki ng responsibility na atang sa kanila dun sa project na yon kasi sila yung namamahala eh. So once, kunyari, umabot si project manager dun na stress na siya, ayaw niya ng gumawa ng project and cost him to
to tender his resignation sa management, yung project na ongoing, mawawala na ulit. So pag nag-hire ulit ng panibagong project manager or merong nag-step up na dun sa grupo or sa team na project manager, from goals up to the end, mababago. Kasi hindi naman siya yung naging officer in charge naman talaga dun sa project na yun. So, kahit sa mababang posisyon, for example, yung nagta-type ng code, diba? Yung nag-iisip ng code, nag-resign. Tapos hindi yung pumalit na nag-encode ng codes hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng encoder na umalis. So scrap na naman agad yung project na yon. Imagine, yung project mo is patapos na, tapos nag-resign yung mga tao mo, napalitan yung tao mo. 'Di ba? Instead na malapit na siyang matapos, balik na naman sa aaralin ng mga tao mo yung naging process nyo. So, yun yung isa sa common issues ng IT department or IT organization. Second, project does not really reflect the needs of the user. Versus dun sa number 3, project does not reflect the needs of the business. Magkaiba sila kasi yung user ang nandun sa number 2, yung number 3 is business. For example, sa accounts payable, sabi nung supplier mo, meron dapat na withholding tax yan. Kasi for example, renta. Diba? So, ang accounting software, kung walang nagfa-function na withholding tax, hindi magagamit yun ni user. Diba? Magiging mali na yung pag-enter niya ng transaction kasi you should deduct withholding tax dun sa supplier mo pero wala kang withholding tax na pandeduct kasi hindi yun yung nakadesign sa accounting software mo. So yun yung nagiging isang problem. Third, dun sa business naman, ito dapat kaya yung mga business, meron silang backup na manual Excel para ma-compare nila yung in-encode nila dun sa accounting software versus dun sa listahan, sa list ng mga sales nila. At pag hindi nag-reflect, ibig sabihin, meron na hindi naging tamang process dun sa accounting software. Yun naman yung number 3. It does not reflect the needs of the business. Okay. Next, number 4, the project is already obsolete due to new direction taken by the business. One perfect example nito is yung ordinance ng national dun sa train law. Nabago yung withholding tax ng mga empleyado. Nabago din yung withholding tax ng mga suppliers to be withheld, most especially sa commission. May income tax na ba kayo? O have you take na yung income tax niyo? Income tax, business tax? Meron po, pareho. Parehas. So, thank you sa answer. So, naintindihan nyo na before train law commissions have 10 and 15%, tama? Before train law, ang commissions is 10% below 720,000 and 15% above 720,000. Same as sa professional fees. Pero after train law, nabago yon, naging 5% and 10% na lang, and the threshold became 3 million. So, lower than 3 million, 5%, and greater than or beyond 3 million is 10% ang supposed to be na i-deduct dun sa professional or dun sa commission agent. So,
Same thing as the employee setup ng withholding or withholding compensation. Yung bracket kasi natin is tumaas yung threshold. So, dapat the more it earns, dapat lower yung percentage na bracket niya dun sa new versus dun sa old. So, ito yung problem sa number 4 sa pag-a-adjust ng payroll system sa accounting softwares. Yun. Next, 3 main components ng IT, which is all intangibles, na ang sabi nga dun sa book ni Francisco Castillo is hard to define. Una, system. System refers to the application itself. Kung QuickBooks yan, anong system? QuickBooks ba yan? PH3, SAP, accounting system, diba? IFCA, Harmony, yan. Ang process naman is the way it is used, the way it is set up. Ang SAP is modular, meaning every department sineset ni SAP yung yung software niya, yung system niya. Para kapag pag kinonect sila, nilink lahat nila sa accounting department, nakaano na sila lahat. For example, sa sales slash accounts receivable. Once na merong sinales invoice si sales department, pupunta na yun sa accounting department, sa accounting system nila na meron tayong AR, may accounts receivable tayo. Once na nagbayad si customer, nakabato din yun sa accounting department na meron tayong collection kasi meron nang encode sa accounting software sa sales department ng itong sa module na to. Okay. Next people is the IT department and also the users. Next. Sa people, yung personnel, sabi, wait lang Sa IT department, yung personnel at saka yung IT department and the user, it's kailangan nag-work together kasi syempre, yung user yung nakakaalam ng problema sa accounting software. Yung IT ang mag-troubleshoot. So, yun yung three components ng IT. So, yun. Next, naintindihan ba? Naintindihan naman. Opo. Punta tayo sa lesson number 2. Yan. Role and functions ng IT department. Technical management, yun yung sila yung mga personnel na nag-iisip ng codes kung paano siya ilalapat at kung paano magkakaroon ng software. Kasi yung software natin, even if mga Adobe, yung mga ganon, it is formed by codes pa din. Kahit naman Excel natin, di ba? Manual, it is formed by codes pa din. Application management naman, they are in charge of updating and maintaining. So, sila yung responsible sa pagpapalit ng mga codes whenever
government changed their ordinance. Katulad nga nung pinakamalaking issue na itong train law. Natatandaan ko kasi nung nasa real estate pa ako, real estate company pa ako, yung payroll din namin is naka-encode na din lahat ng withholding tax. So, kung ito yung na-reach mong earnings during the cut-off, computed na automatically yung yung withholding tax niya. So, nung nagkaroon ng changes sa minimum wage that time, kasi hindi ko naabutan dun sa company na yun yung train law. Nasa auditing firm na ako nung nagkaroon ng train law. So, nung nagkaroon ng change in minimum wage earnings, I think from 300, naging 368 na yung minimum wage na yun. So, yung monthly setup niya at saka yung semi-weekly, weekly na setup para sa empleyado na bago. So, ang ginawa ng IT department namin, tinawagan niya yung financial manager dun sa finance manager dun sa company namin at ipinapaliwanag ng finance manager namin kung paano computein yung withholding tax because yung IT department naman or IT personnel na in charge dun sa maintenance or application management doon is hindi niya alam yung computation technicals na alam ng accountant. So, in-explain niya. Tapos, gumawa siya ng code and in-apply niya dun sa accounting software. Pero, nung dumating yung time na nag-train law, that company kung saan ako nagtatrabaho before, naging client naman ng auditing firm na in-applyan ko after ko doon. So, naging client relationship naman. Pero syempre, hindi ako yung humawak doon kasi, di ba, bawal yun. Parang consider na ang ino-audit ko is yung gawa ko for the past period. So, bawal yun. So, hindi ako yung naka-assign na auditor that time. Pero, pinabago nila yung accounting software na yun because of the train law dahil ang dami nang naging apektado ng ng train law. So, ang officer in charge doon within the IT organization or IT department is the application management, the application team. Next, the third one is the IT operation management. Ito naman yung pag-maintain ng everyday troubleshooting, everyday overview sa day-to-day na maintenance ng mga accounting software. Have you experienced withdrawing sa ATM ng bangko na ang nakalagay is service unavailable? Or should I say naka-offline? Na-encounter niyo na ba yon? Yes, thank you for the answer. So, kasi nagto-troubleshooting yung IT operation that time. So, merong mga time na ang server kasi ng mga ganon is 24 hours. So, meron mga shifting sa IT department na papasok ng day shift, papasok ng afternoon shift, papasok ng night shift, and papasok ng graveyard shift. So, sila ang nagtitingin ng kung may makakapasok ba na unwanted na transactions or whatsoever. So, yun sila yung naka-assign doon sa maintenance doon, IT operations. So, sila ang nag-overview ng daily managing and daily overlooking ng mga
transactions. Yan. May isa akong kaibigan na ganun yung trabaho. So, nung time, graveyard shift. Siyempre, unang pasok pa lang niya, di ba? Hindi siya sanay sa ganung setup ng oras. Dahil ang alam natin is matulog ng gabi hanggang madaling araw, ang pasok natin is morning to afternoon. So, nung time na nag-graveyard shift siya sa IT, nitong kilalang real estate company na merong banking company din. May pumasok na virus na hindi niya nakita kasi nakatulog siya. So, ang nangyari, nag-glitch yung system, nag-corrupt yung mga transaction that time. So, ang nangyari daw dun sa kanya, kasi yung ibang company, pag ganun, lalo na yung netong mga nakaraan, netong mga first part ng taon, ang nangyari is sa BPI at saka BDO yata yung nagkaroon ng glitch ng gano'n. May nakapasok na virus sa system nila na hindi na filter or hindi nakita ng mga IT department or na nag-overlook sa server. So, ang nangyari dun sa account na hawak ng kaibigan ko, na-corrupt yung mga transactions that time ng mga nag-withdraw. So, nakapag-withdraw yung mga customer, pero walang kaltas dun sa system ng company. So, nagsuffer yung company, syempre, di ba? Kasi hindi na nila ma-locate kung ano yung kung sino yung mga accounts na nakapag-withdraw. So, ang laki ng bagay, ang laki ng responsibility ng IT department into the business and to the company, diba? So, last, user support. Ito naman yung interface ng IT and the user. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan nagkakaintindihan. For example, si payroll personnel, sinabi niya sa finance manager niya, "Ma'am, na-obsolete na po yung yung computation ng withholding tax." So, ibig sabihin, hindi ko na po ito pwedeng ituloy as paggamit ng pag-payroll. Kasi mas okay na manual computation kesa gumawa ko ng payroll computation na hindi naman tama, makapapagalitan ako ng mga tao. So, si finance manager humingi ng tulong para sa update, para ma-update yung withholding tax bracket dun sa accounting software kay IT department. So, si IT department na in charge dun sa application na yon, which is nandun sa application management, kailangan ma-consive or ma-synergize niya yung ordinance dun sa accounting software. Kasi kapag hindi niya na yun, apektado pa din yung mga empleyado. Makakatanggap sila ng maling payroll sa particular payroll period, diba? So, yun. Yun yung mga roles and functions ng nasa IT team. Question. Wala naman. So, ito hanggang dito yung discussion natin sa lesson 2. Then, yung sunod na lessons natin, which is lesson 3, I want you to answer post-test and pre-test ng lesson number 3. Tingnan ko.
May question ba? Tinitingnan ko yung ano. So, yan. That's it. Yun yung lesson 1 and lesson 2 discussion natin. Isasend ko din naman. I-upload ko sa Google Classroom. Yan. Okay. So that's it. Yun lang yung i-discuss ko for today. And also, we're nearing 1 hour na din naman. Ma'am, yung next lesson po yung lesson 1. Ha? Yung next lesson po yung unit 2 lesson 1. Oo. Yes. Unit 2 lesson. Okay pa. Thank you po. For correcting me. And pasend ulit, syempre, yung post and pre-test nyo, isend nyo na lang din sa Gmail account, no? Okay, so thank you very much. See you on next week. Yung file ng pretest, kahit magkasama na, okay lang naman. Okay. Oo, sa Gmail. Gmail ko. Yung ano, bulso ang, wait lang, i-type ko dito. Okay. Thank you guys. See you next week. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you next week. Guys. Thank you. Thanks. Kayo din. Keep safe. Thank you.